Hello mga ka-Greenfield Realty, it's me again Olive dito po sa Tagawayan, Quezon. Bali for today's video po, bisita po kami ng property na along Diversion Road po. So take note po ha, ito pong property na to is along Diversion Road pero napakamura po binebenta po ni seller. So manood po kayo, baka po sakali magustuhan itong property na to. Pakita ko muna po sa inyo yung pinaka Maharlika Highway po niya, no? And then explain ko po sa inyo yung pinaka kinatatayuan ko po. So mapapansin po niyo yung mga sasakyan na nagdadaan na yan po ay pinaka Maharlika Highway. And then kung mapapansin niyo po yung pinaka road na yon sa may pinaka dulo, yan po yung papuntang Bicol po. So ito naman pong kinatatayuan ko papunta dun sa may pinaka dulo, yan naman po yung papunta po ng Tagawayan to Manila. So ito po yung TRT4 na tinatawag po, no? Ito po yung Bicol to Manila Express na ginagawa, expressway na ginagawa po. So ayan. So malapit nang matapos po ito. So kung tayo po ay nagta-travel ng Manila to Tagawayan ng 7 hours, so malilesen na po tayo. I think mga nasa 5 hours na lang nandito na po tayo sa Tagawayan once na mabutas po or matapos na po yung pinaka road dun sa may pinaka dulo po na yon, So tara po, magsimula po tayo mag-vlog para po makita po natin yung kagandahan po nitong property na to. So good for investment po ito ha. So let's go. So magsimula na tayo mag-vlog. Bali, buhat po dun sa may pinaka-Maharlika Highway na yan kung saan nakikita po natin yung mga nagdadaan na sasakyan patungo dito sa may property. Ayan kung saan nakapark po yung aking sasakyan po. So yan po ay maglalaro sa nasa 60 meters. So bungad na bungad po tayo ng pinaka-diversion road. And then ito pong property po na to ay natuhog po ng pinaka-kalsada. So both side meron po tayong property. So iisa-isahin po natin yan. So dito muna tayo sa may pinaka-right side. So ito po ay may frontage na nasa 200 meters. And then itong property po na to, ayan, pwede po tayong pumasok dito sa may pinakagilid para po makita po natin yung pinakaloob po. So hindi tayo makakapasok dito sa may kahabaan ng pinaka-frontage niya. Mamaya i-explain ko kung bakit. And then dito naman din po sa may pinaka left side, yan po ay may nasa 200 meters din po na frontage. Pero hindi rin po tayo masyadong makakapag-ikot dito sa part na to kasi po yan po ay medyo slope pababa. So masyadong madamo. So titingnan pa rin natin kung makakapasok tayo. Pero I think kanina inikot ko na, baka hindi. Pero susubukan pa rin po natin. So ayan po yung pinaka-itsura niya. Ayan. So yan po, bali explain ko po bali po pumunta muna po ako sa may pinakadulo ng pinaka-frontage po ng property. Kanina po doon po ako nagsimula sa may pinaka-start, pero sumakay po ulit ako ng sasakyan para makita ko po yung kung gaano po talaga kahaba yung pinaka-road. So tama po, nasa 200 meters po both side po yung pinaka-frontage niya. So explain ko na po about po dito sa may pinaka-right side. Ayan, bali ganito po yung itsura ng pinaka-right side niya. So mapapansin po natin, siya po ay medyo may kataasan po. So hindi po siya nakalibel sa may pinaka-road po natin. So ang pinaka nakikita ko pong pwede nating gawin dyan is ipapaguho po natin or itutulak natin pa likod yung excess land po na yan. So ire-repeat po natin sa part ng likod na medyo may pagka-slope para po pumantay na po tayo sa may pinaka-road. So hindi naman po masasayang yun, So gagastusan po talaga natin ng konti itong property na to para po maging kapantayan po siya ng pinaka-road. So importante na po is hindi po natin kailangan bumili ng lupa para po maging pantayan po siya. Kasi yung pinakalikod po niya, ayan, medyo slope po siya doon sa may part ng likod. So tutulak lang po natin yan para po gumanda po yung pinakaharap niya. Ayan, so kung magtatayo po tayo ng mga negosyo, ayan, medyo pantay na po siya sa may pinaka-road po. So dito po mag-e-end yan kung saan wala na yung pinaka-brown na lupa. Yan po yung pinaka-end po no frontage. So medyo mataas po talaga, So yan, liban naman tayo sa may pinaka-left side, So pakita ko lang po sa inyo yung sinasabi ko na magkaiba po kasi yung tayo po ng lupa
buhat dito sa left side and then sa right side. So yung right side po natin, pinakita ko sa inyo, medyo may kataasan po siya. Pero dito po sa may pinaka left side, ayan, pakita ko po ito po yung medyo may pagka-slope. So ito po, need tambakan. So yung isa po is need pong itulak po yung lupa dun sa may pinakalikod. Ito naman po, kailangan po nating refilan. So lalagyan po natin siya ng lupa para po pumantay naman po siya sa may pinaka road. Medyo pa-slope po siya So hindi natin mapapasok medyo madamo po talaga. Delikado po para sa atin, and then hindi ko pa po kita yung pinakadaan niya kasi natataguan po siya ng mga pilapil. So yan, labas tayo, lakad tayo. Parang both side hindi natin mapapasok bali kasi dito malalim, bukod sa malalim madamo na, pero hindi naman po asing malalim na malalim slope po siya. Tapos dito naman po medyo may pagkataas po, so hindi ko kaya siyang akyatin. Bali ito po ay may kabuuang sukat po na nasa 7.4 hectares. And then ito naman po ay nabawasan na po ng kalsada. So siya po ay nasa 6 hectares na lang po mahigit po. So binawas na po yung pinaka road po natin. Bali po ang binebenta na lang po dito is 6 hectares po So kagaya ng nasabi ko, binawas na po sa pinaka road po natin. Ayan. So kagandahan nito, murang-mura pa ito binebenta ni seller. Pero along diversion road na po ito Ang pinakagagawin na lang po natin is yun nga po, kung tayo po ay ready po para pagandahin po si property, ayan, medyo gagastusan po natin to. Pero once na ito po ay ma-cemented road, ay mahal na po ito for sure. So avail po natin to hanggat mura. Bali ang property po is OCT title, and then patay na po si owner. So yung mga anak na lang po ang nagbebenta. So sila lahat naman po ay pipirma. So wala po tayong magiging problema po sa bentahan po And then ito po ay updated po ang kanilang amilyar. And then tayo po ay nasa 6 kilometers para po tayo makarating po ng pinaka-town proper po ng Tagkawayan, Quezon. So kagandahan nito, nasa bungad ka lang talaga ng pinaka-diversion road. So napakagandang idea. Ayan, tayuan po natin ang gasoline station, mga fast food. Ayan, maganda rin po dito. So kung tayo po ay nagta-travel ng nasa 7 hours, Manila to Tagkawayan, ayan, pag once na magawa po itong road na to, tayo po ay magta-travel na lang po nasa mga 5 hours po siguro. So malilesen na po yung pinaka-travel time po natin So parang pinaka-road lang talaga yung mabibidyohan po natin. Kasi talagang kung sakali po hindi talaga natin mapapasok yung kahabaan po na yan. Natatakpan po talaga siya ng pinakadamo Ayan. Pero mamaya papasukin natin yung pinakabungad niya kung saan pwede tayong mag-ikot doon sa may pinakalikod po So ito pong property po na to, napakagandang investment. Kasi po kung sakali po i-avail po natin siya, unang-una natuhog po siya ng kalsada. So pwedeng magkaroon tayo ng mga commercial business po dito. Tapos po at the same time, meron tayong mga pwedeng maging farm lot doon sa may pinakalikod. Pero ito pong part na to, tatambakan lang po talaga natin yan. And then dito sa may part na to, ayan, medyo slope siya. So itutulak po natin yung pinakalupa. And then pagdating naman po dun sa may pinakalikod, flat land na daw po yun. So mamaya papakita ko po sa inyo lahat yan. Papasok po tayo dun sa may pinakaunahan ng frontage. So lakad tayo.
Ayan, bali bumalik na naman po ako dito sa may pinakaunahan ng frontage kung saan sabi ko nga po sa inyo may papasukan po tayo na pinakalikod po ng property. Kasi kanina po bali po yung right side hindi ko nga po mapasok. So dito po tayo papasok para po makita po natin yung pinakalikod niya kasi farmland po yung pinakalikod po nitong diversion road po na binebenta po ni seller po. So bago po ako pumasok, explain ko lang po bali ito po ang pinaka left side is may sukat po yan na nasa 2 hectares and then ito naman po ang pinaka right side, yan po ay may sukat na 4 hectares. So magkaiba po yung pinakasukat po niya, no. So mas malaki po yung pinaka right side po natin. Ayan, so dito talagang totally baka hindi ko mapasok pero titingnan ko din po yung pinaka likod niyan. Dito tayo sisilip pero unahin po muna natin si right side. So dito tayo dadaan, So double purpose po ito ha. Bali po magkakaroon ka na po ng pwede ka magkaroon ng commercial business dito sa may pinaka diversion road kung saan nandun yung pinaka frontage natin. At the same time, meron tayong farmland po sa may pinakalikod niya. So tara, pasok tayo. So tara, pasok tayo. Bali ito po pinaka-unahan po ng frontage po So sako po ito. Bali dito po is flat land naman po tayo. And then kung mapapansin po natin yung pinaka-yellow na bahay na yan po ay dating tiniran po nung nangangalaga po nitong property. Pero yan naman daw po ay aalisin na. So tingnan natin yung nasa loob. Bali ito daw po ay may nasa 300 ka puno ng niyog. And then marami rin po mga fruit bearing po So lakad tayo. Ayan, meron tayong mga nakikitang puno ng santol dito and then marami din mga puno ng mangga. Ayan, may mga maliliit na puno ng mahogany. So kagandahan, may mga puno rin tayo ng mga niyog So ito yung sinasabi ko po sa inyo na pinakalikod nung pinaka 4 hectares na medyo mataas. So hindi tayo makakapunta doon kung doon tayo magsisimulang mag-vlog. So ang gagawin po natin is nang gilid po tayo. So nakita naman po natin yung pinakalikod niya. Ayan, flat naman po siya. So farmland po talaga yung pinakalikod. Ang daming puno ng mangga. Kagandahan po nito, kompleto na po ito, So meron po tayong source ng kuryente. And then meron po tayong pinaka-bukal dito. Mamaya pupuntahan din po natin. Meron po tayong signal ng phone. And at the same time, paglabas mo, dito na lumalabas yung mga bus na manggagaling po ng Bicol. Ayan, papunta ng Manila. So sasakay na lang po tayo, Ay, may puno ng sampalok. May puno ng langka. Marami ding mga laman tong property na to. Ayan, may puno tayo ng lansones. Nakita ko. Daming laman. So may bahay po dito. Bali yan po ay wala lang nakatira. Yan daw po ay dating tiniran din nung isa sa nangalaga nitong property pero bali abandonado na po siya. So pwede naman po siyang gibain kasi light materials naman po yung iba pero yan, may mga semento rin naman yung ibang part. So wala na po nakatira dyan. So dito na lang tayo manggilid sa medyo malinis-linis po na part. Yan, sako pa rin po itong mga niyugan na to. Bali, ito po yung sinasabi ko po sa inyo na nasa 300 ka puno ng niyog. Ayan, so napakaganda po Bali po dito sa likod, ayan, farm lot. Pwede rin po tayong maglagay po ng mga hayupan.
So yan, lakad tayo. Pakita ko naman sa inyo yung pinaka source ng tubig niya. So dito tayo sa way na to. So kagandahan po nito, no, flat po yung unang dinatnan po natin, pero may matataas na part din naman daw po ito. Pero tingnan natin kung mapupuntahan pa natin, kung kaya nating akyatin. Ang daming puno ng santol, saka ng langka. May mga mangga pa, medyo maliliit pa rin. May mga malalaki naman. So may mga hardwood tayo, ayan, medyo may kalakihan na. And then dito po daw po sa part na to, merong mga puno ng kawayan na yun nga po, yung ginagawang mga upuan. So medyo matitibay na kawayan yun. Tingnan natin kung mapupuntahan natin. Ito na. Okay. So ito yung mga kawayan na sinasabi nilang pwedeng gawing bed, mga chair. Ayan, pwede po ito. Mga matitibay na kawayan. So ito na po yung pinaka-source ng tubig nila, kung saan meron tayong bukal. So inuman po yan, ha, pwedeng inumin. Ayan, so tabi-tabi po. Ang linaw. So yung property po is marami siyang mga hardwood, konting linis, ang ganda niya. And then nakakatuwa po, bali maraming magiging bentahe itong property na to. Bukod po sa nasa bungad po tayo ng diversion road, mahaba yung frontage natin. Sa unahan pwede tayo mag business, sa likuran pwede tayo mag farm. So kompleto, may source tayo ng tubig, kuryente, signal ng cellphone. Ay, kompletong na po itong pinaka property po na ito. Ay, dami puno ng kawayan. So, ikot lang tayo. Wow, meron parang pwedeng gawing fish pond. Oh, ayan. Oo nga. So, ayan, pwede rin pala tayo mag-fish pond dito. Oh, ang ganda. Ayan, lakbang tayo. Ito pa isa. So may fish pond siya. So yan, linisin na lang po natin. Medyo talagang napabayaan na po itong property na to. Oh. So sagana siya sa source ng tubig. So lakad pa rin tayo. Tingnan natin dito sa may pinaka likod. So dito yung sinasabi ni Kuya na medyo part na medyo may kataasan. So medyo paakyat na po dyan sa part na yan. So yung property po is not totally flat dito sa may pinakalikod po. So meron pa rin siyang part na medyo mataas. And then pa slope and then flat. So mix na po yung pinakatayo nung pinaka property. Pero ang bentahe po dito sa may pinakalikod, isagana po siya sa mga laman, mga hardwood. Ayan. Tapos ang dami niya mga fruit bearing. Lalo yung mangga sa may bungad, ang dami. Ito yung medyo may pagka mataas na part. Ayan. Ang dami niyang hardwood.
Masukal lang po talaga yung pinaka-property, pero once na malinis to, ang ganda nito. Then for sure meron tayong overlooking, kaya lang baka hindi na po natin siya mapasok. Ano, talagang natatakot din ako kasi masukal siya. Ayan, pasok pa tayo sa ibang part. Masukal pa din. Pero dito sa area na to, flat siya. Ay, lalaki ng puno ng mangga. May mga mahogany din po tayo dito, oh. Ito, lansones. May puno ng lansones. Ayan po, oh. Galing. So ganda ha, kung sakali po ano, pwede rin po kayo magbahay dito kung sakaling bibili nyo tong property na to. So nandito na yung business nyo, nandito pa yung bahay nyo. So okay na okay siya. So yan, lakad pa rin po tayo. Bali itong property po na to ay naiawas na po yung pinaka road po dun sa pinakakabuuan ng titulo po, ano. So sa kabuuan po, ang binebenta na lang po is 6 hectares and 600 square meter na lang po. So yan, lakad pa rin tayo. Dito sila naglulukad kasi nga itong property po na to ay meron pong sure return income. So may lukaran po silang tinatawag po, ano. So yan, lakad tayo. Bali hindi na po tayo pupunta dun sa may pinaka lugar na yon. Kasi po, ito pong part na to na pinakadaan po na yan, bali yan po ay kasako pa rin po ng property po sana, ano. Pero hindi na po yan ibebenta itong part na to. Hanggang dun po sa may bahay na yan, hanggang dun po sa may Madre Cacao na yan, bali makakat po yan patungo sa akin po, ano. So ito pong part na to, hindi na po siya kasama. Kasi yan po ay ibinigay na po sa mga tenant. So mapapansin po natin may pinaka road po sila dito. Pero once na ma-avail nyo po ito, pwede nyo po siyang pabakuran papunta dito. So wala po tayo magiging problema sa mga tenant kasi binigyan na po sila ng kalahating ektarya. So dito na tayo sa part na to, yan. Ay, ang laki ng santol. Kagandahan po nito kung sakaling i-avail nyo, yung mga magdadaan na sasakyan po dito sa may diversion road po na ito na binablog po natin, yan po lahat ng magdadaan ng sasakyan mula Bicol, dito po ang magiging daan yan para po makarating po sila sa Manila po, ano. So hindi na po nila kailangan dumaan ng Maharlika Highway. So once na nabutas po or natapos na po yung pinaka diversion road po natin, dito na po ang lahat ng daan ng sasakyan. So napakagandang magtayo ng business. Kumbaga lahat ng magdadaan na sasakyan papuntang Manila, masasapul po ng property po na to. Lalong lalo na at nasa pinakabungad po siya. Napakagandang bentahe. So yan, bali lumabas po ulit ako ng property. Bali ito po yung binisita ko po, ano, itong part na to. So liban tayo dito sa may part na to sa left side. So tingnan natin kung gaano kalalim, ha. Kasi kung ito po may excess land na pa pwedeng itulak pababa para magkaroon ng kapantayan sa road,
Pero hindi naman po lahat dahil yung pinasok ko kapantayan naman. So yung pinaka front lang po niya, yung problema po natin, pinaka front lang po na totally po lahat po ng property o yung kabuuan ng 4 hectares po na yan na nasa right side ay tambakin po, hindi po. So pinaka bungad lang is mataas, so ipupush lang po natin yung pinaka excess na lupa dun sa may pinakaharapan para magkaroon ng kapantayan po yung pinaka road po natin. So dito po tayo sa may left side. So silipin na lang po natin kasi talagang mahirap dumaan at talagang ay ang sukal. So de-develop po talaga tong property na to. Pero ano to, panalo. Ayan, medyo slope, medyo malalim. So mapapansin po natin kaya nilagyan ng bricks yan. Medyo pababa pero hindi po siya totally ganun kalalim kasi may mga ibang property akong nakikita na talagang bubulusok ka pababa. So doon naman po pwede akong bumaba, pa-slope na po siya. Dito sa may part na to kaya lang madamo, wala akong dadaanan. Pero ayun lang po yung pinakalupa niya and then pa-slope po ng konti. So dito sa part na to medyo malalim. So hindi po lahat tambakin. May mga part lang po na malalim. So yun lang po yung tatambakan po natin. So hindi po siya dun sa 200 meters na frontage niya ay lahat po tatambakan. No po, hindi po. May mga portion lang po tayong tatambakan. So ito naman po pag dinevelop natin, panalong-panalo po tayo, lalo't diversion road po ito. Ay, panalo po itong property na to. So magtayo ka ng business dito, ang ganda. And then investment, pwede. Bilhin po natin hanggat mura. Mga ilang taon mataas na yung price nito. So yan po sa mga gustong bumili ng property na along National Road, along Diversion Road, tuhog ng kalsada, ayan, ay avail nyo na po itong property po na to. Napakaganda. Panalong-panalo ka po dito. So hintayin na lang po natin masemento po yan. So yan po, kung sakali pong gusto nyo itong property na to, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So kung meron man po akong nakaligtaan na sabihin about sa details nitong property na to, meron po kaming description po sa baba. So pakiclick na lang din po iyon. So yan po. Thank you po.